Hirap ka ba matulog dahil sa anxiety? Dok, bakit ganun? Pagod na pagod ka na pulong araw. Pero pag tiga mo sa kama, biglang gising ang utak ko. Posible yan kapag may anxiety, mga kaibigan. Ang anxiety, hindi natin kailangan na isipin na kung ano talaga yung anxiety sa ating utak. Kasi ang anxiety ay nasa utak lang, nasa isip lang natin. Kasi kung ano ba yung mga nararamdaman, naisip natin ay sinusunod ng katawan natin, mga kaibigan. alam mo kasi habang tahimik ang paligid ay sumisigaw yung utak natin. Yung isip natin. At paulit-ulit yung iniisip ng utak natin kung ano yung mga nakaraan, yung mga trauma na naranasan natin nung panahon na bata pa tayo, kung ano man ang mga trauma na pinagdaanan nyo nung panahon na bata ka pa. Ang anxiety ay nasa utak lang. Kasi ang anxiety hindi naman talaga totally dinadaan sa gamot. Kasi kung panay inom ka ng gamot ay talagang tatamaan yung kidney mo. Pero ang anxiety kayang labanan ng mga tao yan, mga kaibigan. Pero ang takot ay nasa tao lang. Takot ay nasa isip lang. Yan. Alam mo paano ba kung maaari bang mangyari uli? Yung mga alaalang hindi pa kayang pahinga, ang tawag dyan ay anxiety. Kasi ang anxiety kasi kailangan natin i-relax yung utak natin. Kasi ang utak natin ay punong-puno ng mga memory ng nakaraan na talagang yung mga trauma. Ang iba kasi may mga trauma na pinagdaanan, trauma at saka mga bad memory yan, kaibigan. Ang anxiety, huwag kayong uminom ng gamot. Yung mga niresita sa inyo ng mga doktor, huwag nyo kayong uminom ng gamot. Kasi ang anxiety kayang labanan niya, mga kaibigan. Kasi ang anxiety nasa utak lang, kaya natin yan labanan. Kapag dinapuan ka ng anxiety, ang kailangan mong gawin ay inhale, exhale. Tapos kung kailangan mo ditong i-relax yung kamay mo dito, kayang-kaya mo. Tapos itutulog mo lang yan, mga kaibigan. Tatanggal yan. Kaya ang anxiety, mga kaibigan, hindi kailangan ng gamot. Kasi ang anxiety ay nasa iyo, sa iyong kalooban, sa iyong sarili. Kasi takot ka na ulit muli yung mga nakaraan mo, mga kaibigan. Yung nanginginig yung kamay mo, nanginginig yung buong katawan mo dahil sa anxiety. Kasi yung memory mo ay hindi perfecto. Kahit ako, hindi perfecto yung memory ko. Madami kong iniisip, ang dami kong mga inaalala ng mga nakaraan ako, ang dami kong mga bad memory. Pero yung anxiety ay kaya natin labanan yan, mga kaibigan. Huwag tayong uminom ng gamot. Kasi ang gamot, kapag uminom ka ng gamot, ay lang yan, panandalian lang yan. Kinabukasan, nawawala yan mga epekto ng gamot. Pero ang memory mo ay patuloy pa rin na magkakaroon ka ng anxiety, mga kaibigan. Kaya, kaibigan, ang kailangan mong gawin, labanan mo, mag-relax ka, at i-enjoy mo yung sarili mo. Huwag mong isipin na yung mga nakaraan ay mabalutan pa ng mga kadiliman sa iyong utak. Kasi ang utak ay talagang may memory ng mga bad memory sa iyong nakaraan, mga kaibigan. Kaya natin yan labanan. Kaya kayo may mga nararamdaman ng anxiety, hindi nyo kailangan ng gamot. Ang kailangan nyo, i-relax ang sarili nyo. I-relax ang sarili nyo. Kapag hindi nyo ni-relax ang sarili nyo, talaga mag-iisip kayo ng kung ano-ano dyan, mga kaibigan. At magti-trigger yung mga katawan nyo. Kaya, kaibigan, na i-relax mo talaga yung sarili mo, kaibigan.
anxiety, kaya natin labanan yan. Kasi stage 1 pa lang yan, mga kaibigan. Kung mag-stage 2 na yan, magpunta na ng depression, ay malala na yan, kaibigan. Hindi na kailangan ng yan, gamot. Kailangan na yan ng na disiplina sa sarili. Yan, kaibigan, ito lang masabi ko sa iyo. Ang anxiety ay kaya natin labanan. Yan lang. Thank you.